oras na ito, tayo po ay darako sa pagpapatuloy lang actually ng ating pinag-aaralan. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating pong pag-aaral patungkol po sa series na pinamagatan po nating Too Busy Not to Pray. Layunin po ng ating pong mga pag-aaral na bagaman alam naman natin ang kahalagahan ng panalangin at palagay ko lahat naman tayo basta mananampalataya nagpe-pray, pero ang layunin po ng ating po mga pag-aaral ay mas lalo tayong lumalim at talagang maging mapanalanginin. Kaya ito pong huling topic na ating tatalakayin ay patungkol po sa paksa na sinimulan natin last week, Be a People of Prayer. Ito po yung layunin ng ating pong pag-aaral at hahatiin pa po natin ito kasi meron pong 3 puntos ito. Pag-aaralan lang natin ngayon yung first point. Last week, inintroduce po natin ang paksapong ito. At kung babalikan po natin, tinalakay po natin last week, idudugtong lang din po natin, mabilis na pagbabalik tanaw, kung ano po yung meron ang mga people of prayer. Yan po yung bagay na gusto nating matutunan. Be a people of prayer. Ito yung challenge. Hindi lang tayo mga mananampalatayang naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin, kundi ang lais po natin is tayong mga naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin, talagang nananalangin. Di po ba? Kasi meron pong mga believers, merong mga naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin, pero hindi naman nagpe-pray. Reality po yun. Hindi lahat ng Christians nagpe-pray. Palagay ko nagpe-pray po tayo paminsan-minsan. Yung iba pagkain dahil nakasanayan na, pero yung talagang malalim na pakikipag-usap sa Diyos, na nakatulad ng halimbawa na ipinakita sa atin ng Panginoong Kristo, ito po yung nais nating ma-develop sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kasi hindi lang tayo maniniwala at hindi lang tayo makakaranas ng ilang mga bagay, kundi pati po yung pakiramdam, di po ba, nang nakikipag-usap sa Diyos. Yung pakiramdam na kapag tayo bilang mga mananampalataya talagang natutong manalangin lang taimtim. Asahan po ninyo mga kaibigan, ma-enjoy natin hindi lang ang buhay natin bilang mananampalataya, kundi magiging bahagi ito ng buhay natin at ito po magbibigay ng talagang kasiyahan sa pananampalataya sa buhay natin bilang Kristiyano. Haharap tayo sa maraming pagsubok, pero ang tingin natin sa pagsubok dahil sa naniniwala tayo sa kapangyarihan ng panalangin at sa Diyos na ating dinadalanginan, yung malaking problema, hindi naman natin ini-small, pero sa tulong ng Panginoon, dumadali at lumiliit. Yung napakabigat na dati kapag naranasan at kinaharap natin, parang walang-wala na tayong pag-asa, mas magaan kapag natutunan nating manalangin ng taimtim sa ating mga puso. Kaya ito po yung ating layunin. Huwag lang tayong basta maniwala sa panalangin. Kung hindi tayo po ay talagang maging mga mananampalataya na nananalangin. Be a people of prayer. So pinag-aralan natin last week what people of prayer have. 3 bagay po yung sinabi natin. Number 1 is their confidence in God's character. Ito po yung unang point. Ang mga tao kasing mapanalanginin, kilala na ang Diyos eh. Kasi mahirap lumapit sa isang tao kapag alam mo na yung tao, pag lalapit ka, hindi ka naman bibigyan ng panahon. Hindi man nakikinig. Dinededma ka lang. Pero lalapit ka sa isang tao na alam mo na kapag may problema ka, makikinig sa'yo. Di ba? Doon ka lalapit eh. Kasi ang problema sa buhay natin constant. Wala namang buhay na walang problema. Pero ang napakahalaga po sa buhay natin, kahit na dumaan tayo sa problema, pero yung alam mo na meron kang malalapitan na isang Diyos, na alam mo na makikinig, na alam mo na nagmamalasakit sa'yo, hindi lang nakikinig, at alam mo na gagawa ng paraan para maayos ang buhay mo at ang sitwasyon mo. So yun po ang meron ng mga people of... Bakit sila naging people of prayer? Hindi dahil wala silang ginagawa. Hindi dahil hindi sila busy. Kundi dahil meron lang silang confidence sa character ng Panginoon, who God is. God is a faithful and good God. Pangalawa po, ang mga people of character have confidence in God's capabilities. Capability. Ano po yung sinasabi ng talata sa mga napag-aralan natin? Yung sinasabi ng Bible that nothing is impossible with God.
Di ba? Ba't ka lalapit sa isang Diyos na ilalapit, di ba, ang matinding pangangailangan at problema kung hindi naman natin kinikilala na kayang gawaan ng paraan ng Diyos? Kayang solusyonan. And I'm sure lahat po tayo nakaranas na ng mga sitwasyon na nakaharap at kinalagyan natin na imposible at mahirap para sa atin, pero sa biyaya ng Panginoon, ginawa ng paraan ng Diyos. And therefore, we need to always pray. We must be people of prayer. Kasi naranasan na natin makapangyarihan ng Diyos. Ba't ka titigil? Ba't ka titigil mananampalataya? Kung naranasan na natin ang kapangyarihan ng Diyos, huwag kang tumigil ng kapapanalangin. Maging patuloy ka at consistent ka sa pagtawag at pananalangin sa Diyos. Yung pangatlo po, mga kaibigan, pinag-aralan po natin na ang mga mananampalataya na mapanalanginin, mga people of prayer have confidence in God's covenant. Yung sa mga pangako ng ating Panginoon, God always fulfills His promises. Tinutupad ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Kaya ang sarap manalangin Amen? Kasi kahit tayo, hindi tayo tumutupad madalas ng pangako natin sa Diyos. Pero ang Diyos nagtumutupad God is gracious. God is merciful. God is a forgiving God. At ang Panginoon ay tumutugon, mga kaibigan, kung matututunan lang nating lumapit ng may pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. God is faithful to His promise. Amen? Ang reason bakit ang Israel sa kabila ng napakaraming, alam po ninyo yung katigasan ng ulong ipinakita ng mga Israelita sa banal na kasulatan, pero ang biyaya at ang favor ng Panginoon ay nasa sa kanila. Alam niyo kung bakit? Because God is true to His promise. God is a God, covenant-keeping God. Ginagawa niya at tinutupad niya yung covenant at yung pangako na ibinigay niya sa kanyang mga anak. So yun po ang meron ang mga people of prayer. Kayo po ba o tayo po ba ay confident that God is good and faithful? Amen? Naniniwala po ba tayo? Do we believe that God is good and faithful? Naniniwala po ba tayo sa capability ng ating Panginoon that with God nothing is impossible? Naniniwala ho ba tayo at sumasang-ayon ba tayo sa katotohanan na ang Panginoon natin is a God that fulfills His promises? Naniniwala ho ba tayo? Kung naniniwala tayo sa lahat ng mga yon, walang dahilan para hindi tayo laging manalangin sa Diyos. Dahilan para lalo tayong maging mapanalanginin sa ating Panginoon. Ito po ang ating purpose. Ito ang desire natin para sa ating lahat. To be a people of prayer. Ang panalangin ko sa church natin, sa bawat mga mananampalataya sa church natin, maging people of prayer talaga tayo. Na sabi nga natin last week, di po ba, na kapag merong dumating na mga miyembro natin ang isang problema, kapitbahay natin, kamag-anak natin, mga kaibigan na dadating sa isang sitwasyon na mahihirapan at magkakaroon sila ng problema, ang unang papasok sa isipan nila, nalalapitan nila at hingi sila ng panalangin ay isa sa mga members natin sa church. Na kung meron tayong mga kapatid na dadaan din sa sitwasyon at mabibigat na sitwasyon ng buhay, hindi mahihirapan ang mga members natin kung sino ang tatawagan at lalapitan. Kasi alam niya na kahit na sino ang kanyang lapitan maalala, alam niya na ang mga taong ito na kanyang lalapitan ay mga taong naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin. Be a people of prayer. Ngayon pong oras na ito, ang pag-aaralan po natin, hindi po natin tatapusin. First point lang po ang ating tatalakayin. Pag-aaralan po natin ang mga noticeable things about the people of prayer, about people of prayer. Ano yung mga mapapansin ninyo about people of prayer? May pagkakaiba sila. At gusto ko po ito yung ma-develop sa atin. I hope kung desire natin maging people of prayer, again, wag niyong isipin, Pastor, masyado kasi akong busy. Again, ang mga people of prayer in the Bible, kaya sila naging people of prayer, hindi dahil wala silang ginagawa, kundi talagang nandun lang yung kanilang confidence, yung mga pinag-aralan nating tatlo. At mapapansin natin, sa lahat ng mga tao in the Bible, at ang magandang talata po na sinabi ng Bible, tignan po ninyo, talagang alam na alam at gustong-gusto ng Panginoon na tayo maging mapanalanginin. Yung pong sinabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse number 17, naalala po nyo, pamilyar na talata, napakaikling talata, 3 words. Alam po niyo ang sabi? Pray without
ceasing. Ang pinakamaikling talata sa buong Bible, Jesus wept. Dalawa eh. Ito tatlo. Pray without ceasing. Isa lang ang ibig sabihin, mga kaibigan, talagang kung meron pong bagay na gustong mangyari ang Diyos sa mga mananampalataya, maging mapanalanginin talaga tayo. Kaya dapat ma-develop sa atin yun. Huwag kayong tamaring manalangin. Huwag kayong matakot manalangin. Di ba ba? At huwag nating ipagpapaliban ng panalangin sapagkat napakamakapangyarihan ng pananalangin. At tatlong bagay po ang ating pong pag-aaralan, pero isang bagay lang muna po ngayon. Ang unang bagay na makikita natin patungkol sa mga people of prayer. Ang mapapansin po natin sa kanila, number one, is their practice. Yung kanilang kagawian. Their practice. Ilang mga kagawian na mapapansin natin sa mga people of prayer ay ang mga sumusunod. Okay? Number one, ang mga taong mapanalanginin, number one, prioritize prayer. They prioritize prayer. Binibigyan nila ng pagpapahalaga ang pananalangin. Para maging people of prayer po tayo, mga mananampalataya, we must give importance to prayer. Dapat matuto tayo magbigay ng pagpapahalaga sa prayer. Again, uulitin ko po. Huwag po nating isiping, Pastor, masyadong marami ang schedule ko. Hindi. Mentras marami ang schedule mo at mabigat ang responsibilidad na kinakaharap mo, mas lalo kang dapat manalangin. Tandaan po natin, huwag magiging dahilan na hindi mo na ako magpe-pray. Bakit marami akong ginagawa eh? Wrong! Wrong! Kaya sa dami ng ginagawa natin, na-overwhelm tayo, na-burn out ang marami. Kasi isang bagay na nakakalimutan natin. Hindi yung hindi natin gawain, hindi yung maging irresponsible tayo, nakakalimutan natin ng tunay na magiging source ng kalakasan para ang isip natin maging payapa. Na ang kalooban natin ay gumaan. At ito'y walang iba na makagagawa kung hindi ang pananalangin. People of prayer make prayer a daily habit. Make prayer your daily habit. Ang layunin po rin ng ating pag-aaral, hindi lang para i-challenge ang bawat isa sa atin, kundi para turuan. Tuturuan po natin ang bawat isa sa atin. Kasi it can be done. Ang pagiging consistent sa pananalangin ay maaari nating magawa. Kung nahirapan tayo dati, kung parang ang tingin natin sa dami ng mga ginagawa sa schedule natin, parang hirap isingit ng panalangin. No! O pwede. It can be done. Kung matututunan lang talaga nating ilagay sa top 1 priority natin, ay ang makipag-usap sa ating Panginoon. Tingnan muna po natin ang ilang talata. Actually, isang talata, mismong ang ating pong Panginoong Jesucristo ang nagpakita ng halimbawa. Kaya hindi po iuutos ng Panginoong Jesucristo ang isang bagay na hindi po niya ginawa. Ang sabi po in Mark chapter 1 verse number 35. Ang sabi po ng Bible, and in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place, and there, ano sabi po? Huwag nating sabihin na kaya nakapag-pray siya ng maaga dahil wala siyang ginagawa. Ang dami niyang gagawin. Ang dami niya, ang daming responsibilidad. At ang naging kaisipan, mga kaibigan, ng ating Panginoong Jesucristo, kaya siya Kristo na siya, Diyos na nagkatawang tao siya, di ba? Pero pinakita niya at kinilala niya ang kahalagahan ng panalangin regardless sa napakaraming kanyang aasikasuhin. Ang dami niyang pag-aagalingin. Ang dami niyang share ng salita. Ang dami niyang himala. At ang daming mga gagawain ng Panginoong Jesucristo para sa mga taong kanya makakasalamuha. Grabe po ang Panginoong Jesucristo. Basta pumunta sa isang lugar, dinudumog. Celebrity ang Panginoong Jesucristo kaya. Pero nakita natin, sa kabila ng lahat ng yan, Diyos na nagkatawang tao, pero ipinakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristong halimbawa, siya ay nagbigay ng pagpapahalaga at priority sa sa pananalangin. Isang bagay na masasabi natin about people of prayer give serious consideration in doing their prayer time. Kung meron tayong gustong
i-challenge sa bawat sa atin at ituro sa bawat sa atin. Mga mananampalataya, naniniwala at nananampalataya sa panalangin, pray. Pray. Give time to pray. Spend time in praying to God. Huwag niyong ipagbabakasa ka, huwag niyong ipagpapaliban, huwag niyong sasabihin marami akong gagawin. Hindi. Give time to pray. Spend time communicating with God. Alam po niyo mga characteristics at ang mga ginagawa ng mga mananampalataya, mga people of prayer. Marami po sa mga people of prayer, every time na pagkagising nila sa umaga, alam po ninyo ang kanilang unang ginagawa. Yung iba-iba po eh. Kaya wala pong wala po siyang dapat pagkagising mo umaga dapat. Okay. Dapat hindi ka muna magtututbrush bago ka muna magtutbrush. Dapat hindi ka muna magkakape bago ka manalangin. Wala namang ganon. Walang ganon. Di po ba? Ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan din, hindi yung dapat kapag nag-pray ka ng umaga, dapat 30 minutes. Kaya siguro isang bagay kung bakit yung iba tinatamad mag-pray at yung iba natatakot mag-pray. Alam niyo kung bakit? Kasi iniisip pa lang nila mag-pray. Naku po, matagal yan. 30 minutes sigurado, pinakamahina dyan. Una po sa lahat, walang oras ng panalangin. Ibig sabihin, walang haba at ikli na sinasabi ang Bible na manalangin. Kasi kung yun ang basis, ang sabi nga ng Bible, pray without ceasing. Hindi ka na magtatrabaho. So, ibig sabihin ng pray without ceasing, hindi yung wag ka nang gumawa, kundi pray without ceasing. Every time that you have opportunity to pray, to talk to God, kahit sa simple at maikling pagkakataon, talk to God. Pray. Hindi ko po sinasabing iklian nyo panalangin, ha? For the sake na masabing nag-pray. Ang sinasabi po natin, huwag tayong masyadong matakot. At huwag tayo masyadong, alam po niyo, ma-pressure doon sa... Kasi narinig ko yung isang pastor nag-preach pag siya daw nagpe-pray pag umaga isang oras. Natakot. Pabira, ibig sabihin isang oras din ako magpe-pray. Ay, dami akong gagawin. Again, inuulit ko po, huwag kayong matakot. Kasi ang prayer, wala pong ibinigay na dapat 30 minutes. Dapat isang oras. Kung mahaba kayong mag-pray, well and good. Pero kung hindi nyo kayang gawain yung panalangin ng ibang mahaba, ang importante is the fervent prayer sa Panginoon. Naalala ninyo yung magnanakaw sa krus ng Kalbaryo? Gano'n bang kahaba ang prayer niya? Yung nasa tagiliran ng Panginoon Kristo. Gano'n kahaba? Para mapunta sa langit ang kanyang kaluluwa. Gano'n kahaba? Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Hindi ko alam kung 8 o 9. Ganun kaikli, pero heartfelt, meaningful, fervent. And the Lord granted him yung kaligtasan. Amen. Give priority to prayer. Many people of prayer, after waking up, yung iba po ang naging practice is they just fall on their knees sa gilid ng kanilang higaan just to pray to God. Hindi mahaba yung iba. Pero yun yung naging practice nila. Ang unang gagawin ko, pagkagising ko, baba kagad ako, luhod kagad ako, at mananalangin ako sa Diyos. Yung iba naman, ang naging habit sa prayer, merong mga people of prayer na ang kanilang ginagawa, mga kaibigan, pagkagising sa umaga, maghihilamos, hindi mo na magpe-pray, maghihilamos, magtututbrush, magtitimpla ng kape. At habang nagtitimpla ng kape, mga kaibigan, nandun sila, nagbabasa sila ng kanilang Bible. At pagkatapos magbasa ng Bible, they just pray. Meron namang mga mananampalataya, mga kaibigan, ang ginagawa, nagpe-pray sila. Pagkatapos, habang nagbabasa sila ng, yung iba po, dyaryo, ngayon kasi bihira na, kayo ba bumabasa pa ng dyaryo? Meron pa bang dyaryo? Meron pa naman, ano? Pero dati kasi, mga kaibigan, ang dyaryo talagang, kailangan meron kang binabasa ng dyaryo. Kasi yun lang ang tanging paraan mo para malaman mo ang nangyayari, ang kaganapan eh. Pero alam po ba nyo, may mga tao na mapanalanginin sa Diyos,
Hindi lang sila nagpe-pray pagkatapos nilang magising o pagkatapos ng mag-devotion, kundi habang sila ay nagbabasa ng dyaryo, nagpe-pray. Pambihira naman, pastor. Paano nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray? Hindi, mga kaibigan, ibig ko sabihin na habang dinabasa nila ang Bible at nakikita nila yung mga kaganapang nangyayari sa buong mundo, sa kanilang bansa, pag meron silang nakitang isang sitwasyon na nangangailangan ng panalangin, habang binabasa nila, they stop and pray. Amen? They stop and pray. Yung iba mga kaibigan, habang nagko-commute, they pray. Kung kayo ay nagko-commute at hindi kayo nagmamaneho, yung iba mga kaibigan, habang nagko-commute, nananalangin sila. Yung iba naman mga kaibigan, mga people of prayer, alam mo yung ginagawa, habang nagdadrive, nagpe-pray. Kapag may nakita, halimbawa na aksidente, meron po kasi mga tao, mga kaibigan, kapag nakakita ng aksidente, uy, grabe, patay yun. Hanggang ganun lang. Nakiisyoso, kaya nag-traffic eh. Alam niyo, bakit nagta-traffic kapag may aksidente? Ha? Mga usosero. Pero mga people of prayer, makikita nila, madadaanan nila, pero hindi para makiusyoso lang. Kundi ang mga tao, mga kaibigan, pag may nakita na sitwasyon na kailangan ng panalangin, they pray for the situation. Yung iba mga kaibigan, hindi po ba sa daan, habang tayo nasa daan, ibig sabihin may emergency. Ang mga people of prayer, mga kaibigan, hindi lang sila basta databi, kung hindi, lahat ng pagkakataon, hindi niya alam kung anong sitwasyon ng tao na nandun sa ambulansya, pero habang siya'y tumatabi, maikling panalangin, Lord, hindi ko po kakilala yon kung ano man yung sitwasyon ng taong yon. Hawakan mo po. Sabi ko nga sa inyo, isa sa mga problema ko, pag bilang ako naman ay aminado sa kahinaan ko pag nagmamaneho at ako'y medyo may mga tolongges na pasaway na mga driver na biglangang. Minsan ang reaction natin is magalit, mainis, mabuwisit, masira ang araw. Alam po niyo, ang tinuturo ko ngayon sa sarili ko is every time na makakasalubong o meron akong makakasabay na mga ganung mga driver, ang lagi ko na lang sinasabi, kaya may pinagdadaanan ni Lord, hawakan mo nga po yun. At hawakan mo na rin po ako. May mga people of prayer, alam po niyo, hindi lang sila one-time manalangin. Alam po ba niyo si Daniel, 3 times sa loob ng isang araw, siya'y nananalangin. Umaga, tanghali, at gabi. Nung inaaral ko po ito, sabi ko, Lord, gusto ko pong maging person of prayer. Alam po niyo, i-share ko lang sa inyo yung ginawa ko. No? At baka naman makatulong, maging challenge, sana po maging blessing sa inyo. At po pwede palang gawin. Isa po kasi sa naging struggle ko rin sa pananalangin, kahit na pastor ako, parang tinatamad ako mag-pray eh. Sino sa inyo hindi tinatamad mag-pray? Lahat naman tayo tinatamad mag-pray eh. Kasi yun nga, una iniisip natin, mahaba, dami pa akong gagawin. Sabi ko, bakit hindi ko i-distribute yung panalangin? Inisip ko, hindi ko alam kung paano nanalangin si Daniel, umaga, tanghali, gabi. Pero sabi ko, siguro kaya niya ginawang umaga, tanghali, gabi, kasi nga, meron siyang responsibilidad eh. Siguro kapag nanalangin siya ng one time, pang umaga lang, ay mahaba talaga. Baka hindi niya magampanan yung trabaho niya. Kaya siguro, ang ginawa ni Daniel is, hinati-hati niya yung panalangin. Ginawa niyang umaga, tanghali, at gabi. Sabi ko, ayusin ko nga yung prayer time ko. Ay, ang ginawa ko, mga kaibigan, sabi ko, Panginoon, yung unang pagkakataon na ako'y mananalangin sa umaga, dahil magbabasa ka ng Bible eh. Kasama na po devotion doon, of course. Ang unang ipinapanalangin at kasama sa panalangin ko is una yung mangusap ang Panginoon sa aking binabasa. Yun muna. Paano kong i-apply yung natutunan ko at nabasa ko sa buhay ko. Okay? May konting panalangin para sa Lord. Bahala ka na ngayong buong maghapon. Pero hindi ko po tinatapos yun. Ang ginawa ko, is naglagay ako baka makatulong, maglagay kayo ng alarm sa cellphone ninyo. Maggawa kayo ng alarm.
Ang sumunod na alarm, 1:00 ng hapon. 1:00 ng hapon, nag-alat ako, anong ipagpe-pray ko pagdating ng 1:00 ng hapon. Ang ipinapag-pray ko kapag 1:00 ng hapon, una, yung mga kasama doon sa ating prayer list, mga misyonero, bansa natin, yung ibang mga kapatid natin na may mga karamdaman. Kung may maisisingit ka pa, sa gabi, 7:30, naka-alarm. May mga pagkakataon, hindi ko nasusunod yung alarm. Nag-a-alarm pero pinapatay ko kasi may kausap ako eh. Pero after nun, dahil nakapagpaalala na sa akin, ginagawa ko mga kaibigan, magpe-pray ako mag-isa, pupunta ako sa taas, ako mag-isa, mananalangin ako, magiging sentro at ang magiging panalangin ko ay patungkol naman sa pamilya ko. Tungkol sa asawa ko, mga anak ko, kasama ang panalangin ko para sa church natin, mga ministries at mga pangarap natin para sa gawain ng Panginoon. I-distribute mo ang panahon at oras ng pananalangin. Ang people of prayer ay hindi ito yung mga taong nananalangin ng 1 oras straight. Hindi. Alisin nyo sa isipan niyo kasi mahihirapan. Pero ang mga taong mapanalanginin, they just prioritize prayer. Gumagawa sila ng paraan. Gumawa ka ng paraan. Again, hindi kailangang 30 minutes. May mga panalangin ako, mga kaibigan, 10 minutes. May mga pagkakataon, dahil pinapractice ko nga yung nakikita ko at yung naririnig ko. Pag may pagkakataong manalangin, maalala ko, katulad pag may nag-message, meron kaming group chat ng mga pastor doon sa ibang mga kasamahan namin at fellowship namin. Asawa ng pastor, may nagkaganito, may pastor na na-ospital. Pag nakakatanggap ng ganun, madalas, di ba, minsan maglalagay lang tayo ng emoticon na trabaho ba natin yon, yung kapag merong prayer request, ugaliin natin na kapag may nag-prayer request, kahit na 1 minuto lang, banggitin lang natin ang pangalan nila sa panalangin. I-condition mo sarili mo, Lord, I want to be a person of prayer. Gagawa ka ng paraan eh. Hindi po pwedeng mangyayari magiging person of prayer ka without prioritizing prayer. And prioritizing prayer, again, hindi po ito nangangahulugan na mahaba. Hindi nangangahulugan ng one time pag umaga lang. Po pwedeng gawain natin. Hatiin mo. Hatiin mo. Hatiin mo. Pray without ceasing. Try it. Subukan lang po ninyo. Sinasabi ko po ito sa inyo, hindi po dahil mahusay na ako sa ganun. Pero gumagawa at sinusubukan ko na gumawa ng paraan. Kasi makapangyarihan ng panalangin. Just try it. Try it. Kung ano yung pwede niyong gawin. Try it. Try it. Pangalawa po, dito na po tayo magtatapos. 7:00 ha? Bilis ha? Consistent. Okay. Ano mapapansin natin sa people of prayer? Their practice. Anong practice nila? They prioritize prayer. They prioritize prayer. Ang pangalawa po, mga kaibigan, at ito po yung huli, they persist in prayer. They persist. Not only do they prioritize, they persist in prayer. Ano po ang ibig sabihin ng persist in prayer? They refuse to give up. Naalala po niyo minsang pinag-aralan natin si Daniel? Di ba 3 times? Sabi ko nga, wala kayang possibility na si Daniel sa buong buhay niya na nakamiss siya ng isang prayer time niya? Wala kaya? 100%? Every day, 3 times a day? Na walang sablay? Palagay ko, imposible. Alam niyo kung bakit? Kasi sasablay. May mga pagkakataon, sumasablay ako eh. Pero alam po niyo natutunan ko at ipinangusap sa akin, kahit na makalimot ka, huwag mong hahayaan na hindi ka magtuloy. Kasi darating ang pagkakataong sasablay ka. May mga pagkakataon. Meron na nga tayong alarm clock eh. Meron na nga alarm clock, makakalimot ka pa eh.
May mga pagkakataon, hindi natin talaga mahahawakan ng schedule natin. Minsan, kahit na gaano mong kagustong manalangin, kapag may kausap ka, paano mo pipigilan yung kausap mo? May mga pagkakataong hindi mo magagawa yung in-schedule mo. And there are times na gagamitin ng kaawa yung para sabihin, oh, di ka naman consistent. Tigil mo na yan. Ang mga people of prayer, hindi sila perfect pagdating sa prayer time. Pero kapag meron silang bagay na hindi nagagawa, they see to it na hindi magiging dahilan para ituloy nila, para itigil nila, kundi ang kanilang ginagawa ay itinutuloy nila. Why do they persist? Bakit hindi ka dapat tumigil sa panalangin? Kahit may mga pagkakataong may mamiss ka na araw, na oras, na schedule, na sinet mo sa pananalangin mo. Bakit ang mga people of prayer persist in their prayer time? Tatlong bagay. They acknowledge the pressures they will face every day. Ina-acknowledge nila, Panginoon, madami akong pressure na haharapin. I need you. Sa trabaho ko, kahit na gano'ng kabisi, kahit na gano'ng karami, Panginoon, mape-pressure ako. Kailangan ko po ang tulong mo. Lord, hindi ko po alam kung anong kakaharapin ko ngayong araw. Kung ako'y nagtatrabaho, kung ikay nagtatrabaho, at ang trabaho mo may kinalaman sa tao, Lord, hindi ko po alam kung lahat na makakausap ko ngayon. Okay. Mabait ba? Pasaway ba? Panginoon, ang daming pressure, Lord, kailangan kong manalangin. Kaya they persist. Kaya minsan, hindi nagawa, pero hindi ako titigil, Panginoon. Babalik ako, magpe-pray ako uli. They acknowledge the pressures they will face every day. They acknowledge the problems that will come their way. Maraming klase ng problema. Hindi ibig sabihin prayerful tayo, walang problemang dadating. Maraming problema kasi ang dyablo hindi titigil. Hindi titigil. Kasi alam niya na pinagpapala tayo ng Diyos, lumalapit tayo sa Diyos at ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Ang dyablo gagawa ng parang para itigil mo ang pananalangin mo. Para huwag kang maging matapat, huwag kang maging persistent, para hindi mo i-prioritize ang panalangin mo. At yung pangatlo po at panghuli, alam po ninyo, bakit sila nagtutuloy? Because they acknowledge the importance of perfection or maturity that the Lord will accomplish in them every day. Kasi in-acknowledge nila yung part ng maturity yun eh. Kung nahihirapan po tayo mag-pray, huwag kayong mag-alala, lahat po tayo dumaan. Lahat. Walang Kristiyanong nadalian sa prayer. Pero magugulat tayo kapag ito'y itinuloy-tuloy natin. We prioritize prayer. Magugulat ka mga kaibigan, magiging kabahagi na ng buhay mo. Hindi na kumpleto buhay mo kapag hindi ka nag-pray. Hindi na kumpleto ang araw mo, ang umaga mo kapag hindi ka nakapag-pray. Kahit maikling sandali lang, pero meaningful prayer. Hindi may kulang sa buhay ng isang mananampalataya kapag hindi tayo nakapanalangin. At iyan po'y isang sign of maturity. That is God's way of perfecting us. Minomold niya ang buhay natin. Hanggang dumating ang pagkakataon, mga kaibigan, it becomes a regular thing. It becomes a habit. Bahagi na ng buhay na hindi na tayo masaya kapag hindi tayo nagpe-pray. Hindi na tayo masaya. Pwede po bang mag-suggest din na para masanay tayo at mas ma-appreciate natin? Naranasan na ba yung isulat ang prayers ninyo? Naranasan na ba ninyo? Hindi ko alam kung nabanggit ko na sa church, pero sinubukan ko po, nagsimula po ako December. Bumili ako ng maliit na notebook. Kasi naririnig ko madalas sa pinakikinggan ko mga pastor, napakahalaga daw ng pagjo-journal, Ako naman di ako nagjo-journal. Hindi ako mahilig magsulat eh. Kasi naalala ko, mga kaibigan, nakwento ko na to doon sa ibang mga kasamahan pag nagmi-meeting. Sabi ko, hindi pang lalaki yung journal. Ang tawag ko kasi doon, diary. Parang ang diary, parang pang babae ito eh, pang elementary ito eh. Hindi ako nasanay ng gano'n. Kaya nung huli, narinig ko ba, journal, medyo iba dating. Mukhang medyo pang mature. Sabi ko, sige, subukan ko nga mag-journal. Nung una, alala ko, may date. Mga ganito lang ang mga nakasulat. Kung ano ginawa ko ng umaga.
ng hapon. Ano yung mga schedule? Yun lang. Pero napapansin ko mga kaibigan, sabi ko, teka nga. Kasama nga sa journal ko yung binabasa ko, yung devotion. Sinusulat ko na. Minsan, yun lang. Pero napapansin ko doon sa ginagawa kong journal, humahaba. Dati 1/4 lang, yun lang. Nagiging kalahati, ngayon nagiging isang page. Alam niyo bakit? Kasi nakasama na yung panalangin. Na yung pinapangusap sa'yo habang isinusulat mo yung naging aral sa'yo, doon sa binabasa mo, hindi mo napapansin, isinusulat mo na rin kung ano yung panalangin mo sa Diyos para doon sa araw na yun. Base doon. Subukan po ninyo. Subukan lang po ninyo. Baka makatulong para mas lalo tayong hindi lang maging people of prayer, kundi maging people of the word. At magiging kabahagi na ng buhay natin. At magiging bahagi na ng araw-araw natin. Be a people of prayer. Amen? People of prayer prioritize prayer in their life. Yan po ang kanilang practice. Tayo pong lahat ay manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos, patuloy po kaming pagpalain. I-bless mo po ang aming pong napag-aralan. Patuloy po ang panalangin namin at ang aming desire na kami po ay maging mga mapanalangining mga tao. I-bless mo ang aming mga puso. Patuloy mo kaming turuan at i-challenge na ang manalangin, Lord, ay isang napakalaking pribilehiyo na dapat ay gawain namin, matutunan namin at ma-enjoy namin, Panginoon. Tulungan mo po kami na sa prayer life namin, patuloy kaming mag-mature, patuloy kami, Panginoong, lumalim, patuloy naming ma-practice, Panginoon, ito. Hanggang dumating ang pagkakataon, Lord, na magiging bahagi na ng buhay namin na kulang ang araw kapag hindi po namin nagawa. Tulungan mo pong madisiplinado namin ang aming mga sarili. Tulungan mo po, Panginoong, mahalin namin at bigyan namin ng pagpapahalaga ito sapagkat napakahalaga naman po talaga ng panalangin sa buhay namin. Ama, help us to be people of prayer. Panginoon, ang pananalangin namin ay lagi maging matamis, maging taimtim. Heartfelt prayer, makapangyarihang panalangin. Isang panalangin na kalugod-lugod at tinutugon mo, Panginoon. I-bless mo po kaming patuloy. Patuloy mo kaming i-challenge sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon tayo.